ating content ngayon. At ang topic natin ngayon, ang content na ibabagi sa inyo ay ang 7 palatandaan na ang Holy Spirit ay nasa iyo. Yung manifestation ng gawa ng Holy Spirit na 7 palatandaan, kinakailangan natin malaman, meron ba tayo dito o wala? So, yan ang ating pag-uusapan sa ating video ngayon. Ngunit bago ako magpapatuloy, kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong ang tayo ay patuloy na magbahagi sa mga salita ng Diyos. Isaiah chapter 11 verse 1 to 3. So dito natin makikita yung sabi ng salita ng Diyos. Dito natin makikita yung the 7 spiritual manifestation ng Holy Spirit. So yung manifestation niya, makikita siya na nasa tao kapag ang mga palatandaang ito ay sa kanya. So itong sabi, "And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. He shall not judge after the sight of his eyes, nor reprove after the hearing of his ears." So itong salita na ito ay plano, ibinahayag ng Diyos kay Isaiah. Ito ay plano ng Diyos na kapag nahayag ang anak ng Diyos, mahayag din ang Holy Spirit. Kaya ang katunayan nito ng dalhin ng Diyos sa katuparan ng Isaiah 11 ay sa Matthew chapter 3 sa ilog ng Jordan. Ang bautismuhan si Jesus ni Juan Bautista, naroon ang Holy Spirit dumating sa inyong kalapati. So dito, hindi natin ito mararanasan naman itong Isaiah kung wala si Jesus sa buhay natin. Kailangang sumampalataya tayo kay Jesus bilang Panginoon tayo pagligtas ng ating buhay. Sumampalataya tayo na siya namatay sa krus para sa ating kasalanan. Siya namatay, nilibing at galing na buhay, at siya umakyat sa langit malapok sa kanan ng Ama. So, sa pamagitan nito, makikita natin si Jesus sa Hebrew chapter 10 verse 8. Jesus the same yesterday, today, and forever. So, dito naman sa Psalms 103 verse 17, sabi naman dito, "The mercy of the Lord is from everlasting to everlasting." So, ibig sabihin, Jesus from everlasting because He is from yesterday, He is today, and He is forever. Now, through Jesus, malalaman natin na matatanggap natin ito. Kung ito ay wala pa sa atin, pwede natin hingin sa Holy Spirit. Ngunit kung ito ay nasa iyo na, ay mas maganda, mas mapalad ka dahil may mga bagay kang mauunawaan na pagdating sa mga bagay na ito. So, ang bagay na ito ay ating binabahagi upang magkaroon tayo ng kaalaman, palatandaan na tayo ay kasama natin sa araw-araw ang Holy Spirit, sapagkat kinakailangan natin makita at malaman na ang Holy Spirit pala ay kasama natin sa araw-araw. So napakahalaga na ang sabi ng salita ng Diyos is grieve na at huwag niyong pighatiin ng Espiritu Santo. So paano natin ito magagawa na hindi natin siya mapighati kung hindi natin siya nakikilala, nalalaman na siya pala ay kasama na natin dahil tinanggap natin ang Panginoon. Tapos napipighati natin siya, iiwanan niya tayo. So dito makikita natin na kapag ang Holy Spirit ay nanatili sa atin, itong sabi, "The Spirit of the Lord rest upon him." So ibig sabihin, through Jesus, nanatili ang Holy Spirit kay Jesus. Kailan lang humiwalay ang Holy Spirit? Na si Jesus ay nasa krus. Sapagkat hindi siya mamamatay kung ang Holy Spirit na nagbibigay buhay ay mananatili sa Kanya. So, iniwanan siya ng Holy Spirit. Doon dyan sabi, Father, why thou hast forsaken me? Sapagkat kinakailangan niyang danasin ang kamatayan.
So dito, makikita na rin na kapag ang Holy Spirit ay nasuma sa atin, nananatili sa atin, ito ang palatandaan. Ang mga palatandaan na ito ay makikita natin sa John chapter 16. John chapter 16, ito yung mga palatandaan ng Holy Spirit ay nananahan sa atin. Ibig sabihin, sa araw-araw ng ating buhay, kasama natin siya. Ito ang palatandaan na araw man o gabi, kasama natin ang Holy Spirit kapag ang mga palatandaan ito ay makikita natin. Una, howbeit when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Unang palatandaan, malalaman mo ang katotohanan. Ang katotohanan ay tungkol sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ang Diyos ay totoo sa katotohanan. So, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay. So, dito natin malalaman na ang katotohanan. Tapos, ang sabi pa, He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So, dito makikita natin, magkakaroon tayo ng impormasyon sa pamagitan ng Holy Spirit, yung mga nangyayari sa ating kapanahunan. Yung nangyayari sa ating paligid, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ay ating makikita, ating malalaman, maunawa natin na ang Holy Spirit, lalo na kapag nalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang palatandaan na ang Holy Spirit ay nasa atin, ang ikalawa ay nasa 1 Corinto chapter 2. Sabi doon, yung mga bagay na hindi natin narinig, yung mga bagay na hindi nakita ng ating mata, yung mga bagay na hindi pumasok sa ating puso, mga bagay ni handa ng Diyos sa kanila na umiibig sa Kanya, dapat ang mga ito, sabi ng salita ng Diyos, ipinapahayag sa atin sa pamagitan ng Holy Spirit at maging malalim na mga bagay. So, yung sabihin, kung tayo ay pagkakilala natin si Jesus ay Kristo, pag lumalim tayo, malalaman natin na si Jesus ay anak ng Diyos at lalalim pa tayo, si Jesus ay Diyos. So, yun ang ibig sabihin na malalim ng mga bagay ng Diyos. So, paano natin makikilala ang Ama? Sapagkat kung sumasampalataya tayo sa sinabi ng Panginoon sa Mateo 28 verse 19, ang sabi, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, sino ang Ama? Paano natin malaman ang malalim na bagay ng Ama? Paano natin malaman ang malalim na bagay ng Anak? Paano natin malaman ang malalim na bagay ng Holy Spirit? So, kinakailangan natin ang Holy Spirit sapagkat siya nakakaalam ng mga bagay ng Diyos. So, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at siya man din ang Holy Spirit ay Diyos. So, kinakailangan natin makita na yung pananatili ng Holy Spirit sa atin, meron tayong kaalamang spiritual na mga bagay. Ito ang una. Dapat alam natin ang katotohanan, may alam tayo sa mga bagay ng Diyos. Malalim dahil ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ito ng mga unawa at kapahayagan. Pangalawa, ay wisdom. So, sa pangalawa na po tayo ng palatandaan. Ang wisdom, ito napakahalaga nating taglayin. Sapagkat, kapag humarap tayo sa sitwasyon na magiging bahagi tayo, ngunit hindi natin alam ang pangyayari kung saan tayo papanig, sa kabila ba o sa kabila, dahil ganito ang nangyari kay Haring Solomon. Humingi si Haring Solomon ng karunungan o wisdom. Sapagkat ang katuwiran niya is paano daw niya pamamahalaan samantalang siya bata pa ang libo-libo o milyon-milyong mga anak ng Israel. Dito, humingi siya ng karunungan kung paano niya hahatulan ang mga tao ayon sa karunungan at katuwiran ng Diyos. So, dumating ngayon ang panahon, may dalawang babae lumapit sa kanya. At ang kanilang argumento ay dalawa lang sila nakatira sa isang tahanan, sa isang bahay. At yung unang nagreklamo, siya yung unang nanganak. Nanganak siya 3 araw na ang nakalipas. Ibig sabihin, sa loob ng 3 araw, tanda na niya kung anong anyo ng anak niya, malusog ba o hindi, ano ang mukha, ang figura ng kanyang anak. At sa 3 araw, yung kanyang kasama ay nanganak din. Ang sister nito, yung nanganak na huli, naipit niya, nadagdanan niya yung kanyang anak na matay. Ngunit dahil
Yung isa ay tulog, kinuha niya yung anak ng isa at yung anak niya niya ay inilagay doon sa tabi ng inang unang ng anak. So, kinaumagahan, nag-argumento sila at yung argumento nila ay hindi maresolva nilang dalawa dahil sasabihin ng isa, akin yung anak, kinuha mo yung anak ko. Sabi naman ng isa, hindi, anak ko to, hindi ko kinuha anak mo, yung anak mo namatay. So, pumunta sila sa hari na si Solomon. At pagdating doon sa harapan ni Solomon, yun pa rin yung kanilang argumento. Hindi akin yung anak na buhay. Sabi naman siya, hindi akin yan. Iyo yung patay. So, sabi ni Solomon, kumuha ng tabak. Hatiin ang bata. At dahil yung damdamin ng pagiging ina, nagparaya, sabi niya, huwag mo nalang hatiin, mahal na hari. Ibigay mo na lang sa kanya yung bata. Pinagpaubaya na niya doon sa isa, yung tunay niyang anak, dahil doon sa kanyang kaguturan ng kanyang puso, naroon yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. So, ang ginawa naman ng isa, sabi niya, huwag. Ayaw kong maging akin yan, hatiin yan. So, dito nakapagtanto yung karunungan na mula sa Diyos. Sabi ng hari, ibigay sa isa sapagkat siya ang tunay na ina at huwag hatiin ang bata. So, dito yung karunungan na kapag humarap tayo sa sitwasyon na hindi natin alam kung kaliwa tayo o kanan, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Para doon tayo pumanig sa katotohanan, huwag sa kasinungalingan, sapagkat marami ngayon ang nangangaral, ginagamit ang Bible. Paano natin malalaman na sa Diyos? Subukin natin at tanongin natin ang Diyos. Sapagkat kapag tinanong natin ang Diyos, at kapag ang nangangaral ay totoo, buhat sa Diyos, patutunayan siya ng Diyos, sapagkat yun ang aking karanasan. Nung may nag-share sa akin, sabi, narinig mo na ba ang tinig ng Diyos? Unang tanong sa akin, ilang taon ka sa Bible School? Sabi ko, 2 taon. Ilang taon ka nag-handle ng church? Sabi ko, 3 taon. Noong mga panahon na yun, tinanong niya ako. Sabi niya sa akin, narinig mo na ba ang tinig ng Diyos? Sabi ko, hindi pa. Ang sagot niya, kulang pa pa. So, hindi ako nag-react. Bagkus sinabi ko, Panginoon, kung totoo, yung sinasabi ng taong ito, paranasin mo ako. Sapagkat yung nangangaral sa katotohanan ng Diyos, patutuhanan sila ng Diyos. Magpapatotoo ang Diyos na yung Diyos na nag-utos sa taong para mangaral ay totoo at patutunayan ito ng Diyos. At ganoon ang ginawa ng ating Ama sa kanyang anak, sa Panginoong Diyos. So, sapagkat sinasabi ng Panginoong Diyos siya ay sinugo ng Ama, nangaral siya, pinatutuhanan siya ng Diyos sa pamamagitan ng tanda, himala at kababalaghan. So, dito natin makikita na ang wisdom kailangan natin, sapagkat itong sabi ng Diyos sa Isaiah 33, and wisdom and knowledge shall be the stability of the times, and the strength of salvation, the fear of the Lord is his treasure. So dito natin makikita na ang karunungan at ang kaalaman, ito yung nagpapatibay sa kapanahunan na kung saan kasama natin ang Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos ay karunungan at kaalaman. So dito natin makikita na ang purpose ng wisdom para bigyan solusyon ang problema sa simpleng paraan. So, nag-argumento yung dalawa. Paano ka papanig kung sinong tama? Wala namang saksi. So, sa pamagitan ng karunungan ng Diyos, malalaman at itinuro ng Diyos si Solomon sino ang tunay na inanabag. So, ang ikatlo is understanding. Kinakailangan natin ito. Una, anong understanding yung kailangan natin? Yung malaman natin ang kalooban ng Diyos. At ito sa Efesyo. Efesyo, chapter 1, verse 17 to 18. Sabi dito, the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding be enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance to the saints. So dito naman makikita natin yung karunungan at ng kaalaman. Yung maunawa natin ang plano ng Diyos sa buhay natin.
maunawa natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ano ang kanyang plano at layunin. Kapag sumampalataya tayo, dito natin makikita ang karunungan o ang kaalaman, unawa, na nagbubuhat sa Diyos. Malalaman natin kung ano ang kalooban ng Ama. Malalaman natin sa ating buhay kung saan ang direksyon ng ating buhay pananampalataya. So dito natin makikita yung understanding sa Episo 1:17 to 18. So ang ika-4 is counsel. Ang Diyos ay nagbigay ng payo ay sa Revelation. Revelation chapter 3 verse 18, ito ang sabi ng Panginoon, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. Tatlong bagay yung pinapayo ng Diyos. Ito yung payo ng Diyos, hindi payo bilang tao. Hindi ito payo na para sa nating kapwa natin tao, kundi ito yung payo ng Diyos para sa ating sarili. Pinibigyan tayo ng Diyos ng choices. Tatlong bagay. Bumili tayo ng ginto na sinubok sa apoy. Bumili rin tayo ng puting damit para wag mahayag ng ating kahubaran. At bumili rin tayo ng salamin para tayo ay makakita. So dito natin makikita na ang payo ng Diyos sa ating kabutihan. Pag hinanap natin ang ginto mula sa salita ng Diyos, kapag nahanap natin kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang kayamanan na kailanman hindi manakaw. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, huwag kayong mag-imbok ng kayamanan dito sa lupa na kung saan ang magnanakaw, bumabasok at ang tanga, kalawang, sumisira nito. Ang ibig sabihin, ang tanging kayamanan, ang tanging ginto na dapat nating pagtuunan, di makilala natin ang Diyos at makilala natin kung ano at malaman natin kung ano ang kanyang kalooban. So dito, napakita na pinakantayong malaman natin na ang damit na puti ay yung katuwiran ng mga banal. Paano ba tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos? Ang katuwiran natin ay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So dito natin makikita at kapag nabuksan yung ating spiritual na mata, magkakaroon tayo ng unawa sa kapanahunan kung ano na ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So yung might, yung kalakasan, yung panglima. The spirit of might, ito yung manifestation na meron tayong kalakasan buwas sa Holy Spirit sa spiritual na mga bagay. Sapagkat alam nyo, kung wala tayong kalakasan sa spiritual na mga bagay, bibitaw tayo sa Diyos. Pero ang sabi sa Nehemiah, the joy of the Lord is your strength. So, makita natin na ang mga Hudyo sa time ni Nehemiah, ang pader ng Jerusalem nasira. Dahilan para makadaan ang kaaway ng Israel sa mga kapanahonan nila. Dahilan para sinunog ang templo ng Diyos na kanilang pinanambahan at kung saan sila sumasamba sa Diyos. At dumating yung hinihingi na kalakasan ni Nehemiah na gusto niyang i-repair ang wall of Jerusalem. At nang iplano niya ito, sinuportahan siya ng kalakasan na mula sa hari na si Artaxerxes. Binigyan siya ng Diyos ng lakas para gawin niya kung ano yung nararapat sapagkat napansin ng hari ayon sa Nehemiah na namanglaw si Nehemiah. Si Nehemiah ay isang cupbearer, tagatagay. Kung gusto ng hari uminom ng alak, titikman muna ni Nehemiah ang alak na ipapanom kung may lason o wala bago niya tatagayan ang hari. So isang araw napansin ng hari na si Nehemiah ay matamlay. Ang sabi ng hari, hindi ka naman nagkasakit, wala ka namang sakit.
Bakit ka matamlay? Sabi ng hari, ang katamlayan mong yan ay nasa puso. At saka doon sinabi ni Nehemiah yung kanyang problema at doon siya binigyan ng lakas na buhat sa Diyos sa pamamagitan ng hari. Sapagkat yung kailangan niya ay bibigyan lang siya i-grant lang siya, bibigyan siya ng kasulatan, payagan siya na i-repair at payagan siyang bigyan ng materials. At doon nga nakita nila na ilang tagumpay sila sa kabila ng mga kontra sa kanilang ginagawa. Kaya nasabi ni Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength, our might. So, sabi naman ni Paul sa Philippians 4:10, through Christ, I can do all things through Christ who strengthens me. So, kapag nasa atin ang Holy Spirit, may kalakasan tayo para magpatuloy sa Diyos. Ano man ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Bibigyan tayo ng solusyon para mapagtagumpayan natin ang problema nating mahaharap at bibigyan niya tayo ng kasiyahan. So, the joy of the Lord is our strength. So, ang pang-anim ay knowledge. So, dito, ang tungkol sa knowledge, sa Isaiah 28 verse 9. So, ito yung medyo malalim-lalim. Sabi ito, whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? He that are weaned from the milk and drawn from the breast. So dito, sabi niya, kanino siya magtuturo ng kaalaman? At sino ang makakaunawa sa kanyang aral at turo? Sila na naawat na sa bibi. So, ibig sabihin, yung knowledge na ituturo ng Diyos sa atin kapag nag-grow na tayo. Na hindi na tayo umaasa sa gatas. Ang gatas kasi kailangan verse by verse, word for word ang paliwanag niyan. Pero kung awat na tayo dyan, i-deliver ang mensahe mula sa salita ng Diyos na hindi na word for word, hindi na base doon sa kung ano yung nakasulat, kundi doon kumuha ng basihan ang mensahe para ipahayag na magdala ng kaalaman sa bawat isa. At bawa, Jesus, the Son of God. So, sabi sa Mateo 16:16, thou art the Christ, the Son of the living God. Oh. Ang malalim na doon, na aral ng Diyos, yung si Jesus ay Son of God. So, anong malalim doon? Anak siya ng Diyos. Siya ay Diyos. So, dito natin makikita yung knowledge na malalim na hindi na tayo umaasa doon sa word for word at saka verse for verse. Kundi, ibibigay ng Diyos yung salita at papalawakin yung tinatawag na Logos words. Yung Logos words ay extension, dagdag na paliwanag ng Diyos sa nakasulat para ating maunawa ang malalim na mga bagay ng Diyos. Lord, halimbawa, ang encounter ni Nathanael kay Jesus sa John chapter 1. Sabi ni Jesus, narito ang isang Israelita na walang daya. Nakita niya si Nathanael, pero hindi pa siya nakita ni Nathanael. So nagtanong siya ngayon. Yun yung knowledge na sinasabi ng salita ng Diyos. So habang sinabi ni Nathanael, paano mo ako nakilala? Sabi naman ni Jesus, nakita kita bago ka pa tinawag ni Felipe, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Mas lalong lumawak yung kanyang pagkaalam dahil nakikita siya ng Diyos at yung nakikita ng Diyos sa kanya ay totoo, yun ang buhay niya. Yan ang sabi niya, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Yun yung knowledge na ibibigay ng Holy Spirit. Minsan, ang knowledge na ito ay ilalagay ng Diyos sa ating puso, papasok sa ating isipan, lalabas sa ating bibig, magsasalita ito.
upang ating malaman na binibigyan na pala tayo ng Diyos ng knowledge, tinuturuan na pala tayo ng Diyos ng kaalaman tulad ni Pedro. So ito'y halimbawa lang na kung paano ang Diyos nagtuturo ng kaalaman doon sa hindi umaasa na sa gatas. So pagka hindi na ka na umaasa sa gatas, bagkus marunong ka nang makinig kung ito'y sa Diyos ba, dahil mayroon ka ng wisdom, malalaman mo kung ito'y sa diablo o kaya'y sa Diyos, sapagkat kukumpirmahin ito ng Holy Spirit sa ating kalooban dahil siya nga ay nananahan sa atin. Sabi nga ni Paul, you are the temple of the Spirit of God. So, ang ikapito ay ang the fear of the Lord. So, yung the fear of the Lord, ito yung mahalaga. Dahil ito yung bakod. Bakod na hindi tayo makagawa ng mali laban sa Diyos dahil may takot na tayo. Ngayon, bago ma-install yung takot na yan, bibigyan tayo ng Diyos ng experience lumabas sa kanyang kalooban. At dadalhin ka ng Diyos isang sitwasyon na magkakaroon ka ng takot na ikakapahamak mo na sana ngunit piniit ng Diyos upang maintindihan mo, maranasan mo kung paano magkaroon ng takot sa Diyos. Sapagkat ang takot na ito ay hindi takot ng panginginig, kundi ng takot ng paggalang, pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya sapagkat sabi ng salitang Diyos, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So delikadong bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nawala na yung takot ng Diyos sa ating puso, malaya na tayong gumawa at binibigyan natin kalayaan ng diablo na dalhin tayo sa kasalanan hanggang sa umabot sa kabayaran, kamatayan na ikakapapahamak. So dito ating makikita na ang itong bagay na ito, pinakalating mag-isa. Kapag kananahan sa iyo ang Holy Spirit, meron kang karunungan na galing sa Diyos. Ano mang problema bumangon sa iyo, napakasimple lang solusyonan ng Diyos dahil yun ang wisdom ng Diyos. Kailangan din naman natin ng understanding, maunawa natin ano ang purpose ng ating buhay sa mundong ito. Kailangan natin ng payo, kailangan igabay din ng Holy Spirit. Lord, ito ba ang nais mo? Ano ang iyong kalooban para sa akin? So hingi tayo ng payo, sasabihin ang Diyos natin kung ano mga dapat natin gawin, ano dapat natin sabihin, yun yung counsel of the Lord. So meron tayong kalakasan, meron tayong might, dahil ang Diyos, kapag natutuwa sa atin, nalulugod sa atin, through Jesus Christ, I can do all things through Christ who strengthens me. Then, bibigyan tayo ng knowledge na malalim patungkol sa mga bagay ng Diyos at yung fear of the Lord, kapag meron tayo nun, meron tayong katiyakan na ang Holy Spirit sumasa atin at ang Holy Spirit, alam nyo, malapit na ang Holy Spirit. Kung paano iniwan ni Jesus ang lupa, umakit sa langit, naluklok sa kanan ng Ama, yung pagbaba ng Holy Spirit, at napakahaba ng panahon, almost 2,000 years na ang Holy Spirit ay nasa lupa. Pagdating ng panahon, maglip ang Holy Spirit, kasama nila, niyaong pinananahanan niya. So, next content po natin ay ating pag-uusapan yung tatlong pamantayan ng Holy Spirit para sa rapture. So, lahat po ng ating content ay lagi may kaugnayan sa malalim na bagay ng Diyos, sa malalim na plano ng Diyos yung tungkol sa rapture. Yung ang pag-asa ng mga taong nabubuhay na mapasama sa araw na yun, isang pribilehiyo na binibigyan ng Diyos sa tao. At kapag ang tao, handa nitong tanggapin ang kanyang sumampalataya sa sumunod sa Diyos, pagkakaluban siya ng Diyos ng mga bagay na ito, ang Holy Spirit mananahan kasama natin sa buhay na ito hanggang sa dumating ang kapanahunan ng araw ng rapture. Kaibigan, kung ikaw ay napagpala at kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. At kung ikaw ay may gustong linawin, i-comment mo lang at ating tutugunan kung ano man yung comment mo base doon sa content na ating pinag-uusapan. Ang palatandaan, itong palatandaan ng Holy Spirit ay nasa iyo. Meron ka na ba nito o wala pa? Anong dapat gawin para maranasan na magkaroon tayo ng palatandaan ng Holy Spirit ay nasa atin? Isa lang,
breathe upon me. Lord Jesus, breathe upon me, the Holy Spirit. John chapter 20. Kung titingnan natin sa John chapter 20, dito ating makikita. John chapter 20, 21. Sabi ni Jesus, then Jesus said unto them again, peace be to you, as my Father has sent me, even so I send you. And now when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. So we ask the breath of Jesus to receive the Holy Spirit in our lives. Lord Jesus, breathe upon us the breath of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you. Sa isang magpuri. Salamat kaibigan sa pag-subscribe.